Meron pong isang importanteng babala ang isang kilalang XRP advocate para sa ating lahat, lalo na sa mga nagtatangkang i-time ang market. Sabi nga nila, buy low, sell high. Pero paano kung maling timing ang maging dahilan ng malaking pagsisisi? Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang babala ni Ginoong Eduardo Farina. Siya po ang founder ng Alpha Lions Academy para sa mga XRP holders na nagpaplano ng buyback lower strategy. Ayon sa kanya, ang pagbili po kay XRP sa halagang $2 ay parang pagkakataon mo na makabili kay Bitcoin noong panahon na siya ay wala pa sa $100 na presyo. Sa panahon ngayon, si Bitcoin po ay nasa mahigit $106,700 na. Pero teka, bakit nga ba delikado ang mindset na ibenta muna sa XRP at balak lang bilhin muli kapag bumaba ang presyo? Ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors ni XRP? At dapat ba talaga nating kalimutan ang price action? Kaya yan po ang mga ilang katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng buyback lower strategy. Simple lamang po ang konsepto ng buyback lower. Magbenta ka muna ng iyong hawak na XRP habang mataas pa ang presyo. Tapos, hihintayin mong bumaba ito para makabili ka muli ng mas marami o para ma-maximize ang kita. Pero ayon po kay Ginoong Farina, isa itong dangerous game na nagiging dahilan kung bakit 95% ng mga investors ay nauubusan ng pagkakataon. Ang nangyayari, iniisip ng marami na bababa pa ang presyo. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla na lang sumasabog sa XRP pataas at wala ka ng hawak dahil nabenta mo na. Ngayon ay bakit po kinukumpara ni Ginoong Farina itong si XRP kay Bitcoin noong mga early days ng mga ito? Yan, sa kanyang video ay ikinumpara po ni Ginoong Farina na ang pagbili kay XRP ngayon sa halagang $2 ay parang pagbili kay Bitcoin noon sa kanyang presyo na hindi pa ito umaabot sa presyong $100. Kung babalikan po natin ang kasaysayan ni Bitcoin, marami ang nanghinayang nang hindi sila bumili noon dahil akala nila bababa pa ito. Pero ngayon si Bitcoin ay isa na sa mga most valuable digital assets sa buong mundo. Ganito rin daw ang maaring mangyari kay XRP. Kung makaligtaan ng mga investors ang pagkakataong ito sa kahihintay ng mas murang presyo, baka hindi na ito bumalik sa dati. Sabi nga niya, the breakout doesn't wait for your plan. Yan. Ngayon ay ano po ang nangyari sa presyo ni XRP kamakailan lamang? Nitong nakaraang linggo lamang, si XRP po ay bumalik sa ilalim ng presyong $2 kasabay ng paglala ng geopolitical tension sa pagitan po ng bansang Iran at saka Israel. Dahil po sa takot at emosyon, marami ang nagbenta ng kanilang XRP. Pero makalipas lamang ang ilang araw, nagkaroon po ng ceasefire. Bumalik ang investor confidence at muling tumaas si XRP sa $2.20. Ito ang sinasabi ni Ginoong Farina na manipulasyon ng market. Isang diskarte upang takutin at palabasin ang tinatawag niyang weak hands o mga madaling matinag na investors. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang emosyon at geopolitical events sa crypto trading? Ayon kay Ginoong Farina, ang market ay sadyang dinisenyo upang talunin ang mga retail investors. At bakit? Dahil karamihan sa atin ay sumusunod sa emosyon. Kapag may mga masamang balita o gulo sa mundo, nagpapanik po tayo at nagbebenta. Kapag masaya ang market, saka pa lang tayo bumabalik. Ito ang dahilan kung bakit mahirap talagang i-time ang market. Hindi natin kontrolado ang balita, ang sentiment ng tao at ang biglaang galaw ng presyo. Ang nangyayari tuloy, talo ang maraming investors kahit pa magaling silang magbasa ng charts.
Ngayon ay ano naman po ang mas magandang strategy ayon kay Ginoong Farina? Yan, imbis po na subukang i-time ang market, inirekomenda ni Ginoong Farina ang long-term strategy. Dapat daw ay 90% ng hawak natin na XRP ay nasa cold wallet o yung offline storage para hindi po tayo matoksong ibenta agad. Ang natitirang 10% lamang ang gagamitin natin para sa trading kung talagang gusto nating makipagsapalaran. Bukod dito, ang kanyang payo po ay kalimutan muna natin ang presyo. Huwag po nating i-monitor araw-araw ang presyo. Imbis na tutok po tayo sa galaw ng market, mas pagtuunan po natin ng pansin ang pagkakataon po ng karagdagang income para makabili pa ng mas maraming XRP. Pwede po tayo mag-side hustle or maghanap ng dagdag na pagkakakitaan. Ngayon ay pwede ba talagang umangat ng biglaan itong si XRP? Ayan. Ang isa pang punto ni Ginoong Farina ay ang posibilidad na magkaroon ng malalaking partnership si Ripple gaya ng napapabalitang pagsasanib ng Ripple at saka Swift. Kapag nangyari ito, pwedeng mag-skyrocket po si XRP nang hindi po natin inaasahan. Kung wala po tayong hawak sa panahong yan, dahil nagbenta po tayo, siguradong tayo ang unang magsisisi. Isa pa sa mga madalas niyang banggitin ay kung paano tumaas si XRP mula po sa presyong 0.50 pataas sa presyong $2 at hindi na bumalik pa sa kanyang dating presyo. Ang mga umasa ng retracement ay naiwan na lang sa tabi at nagbabaka sakaling bababa ulit. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Sa mga ka-crypto natin dyan, ay napakahalagang aral po ito. Tayong mga ordinaryong investors ay kadalasang apektado po agad ng mga balita, takot at emosyon. Hindi natin hawak ang galaw ng market. Kaya ang pinakamatalinong gawin natin ay ang magkaroon ng matibay at pangmatagalang strategy. Kung hawak mo po si XRP at naniniwala ka sa kanyang potensyal, huwag mo po siyang basta-basta ibenta sa unang sinyales ng pagbaba. Dahil kung totoo po ang sinasabi ni Ginoong Farina, baka nga ang presyong $2 ngayon ay future version ng $100 ni Bitcoin noon. Kaya sayang naman, di po ba? Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang ay may punto po si Ginoong Farina. Sa mundo po ng crypto, hindi po sapat ang marunong ka lang magbasa ng chart. Mas mahalaga po ang disiplina, patience at saka tamang mindset. Kailangan natin na matutong hindi lang sumabay sa hype, kundi magtiwala sa pinaniniwalaan po nating project. Kung si XRP ay talagang may potensyal na maging global solution sa cross-border payments, hindi imposibleng makita natin siyang umangat pa ng sobra. Pero kung paulit-ulit po nating ibebenta siya dahil lang sa takot, baka tayo rin ang mawalan ng pagkakataon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.